makan, live-in bread po na turo. Ang naibibigay po dun sa nakakapakinig ay, 'di ba, yung fruit din po nila, which is masamang fruit. 'Di ba? Galing sa masamang puno. So dapat po importante mga kapatid, lagi po tayong nagbabasa. Para po malalaman po natin na yung mga pinapakinggan natin ay tama mula dun sa ating napakinggan sa salita ng Diyos. Para hindi po tayo mapahamak at hindi po tayo malinlang sa deception ni Satan. Verse 16, ang sabi po dito, ang taong maalam, itinatago ang karunungan. Ngunit, ang taong hangal, inilalantad ang kanyang kahangalan. Amen. So sabi po dito, no? At ang sabi po dito, ang taong maalam, itinatago ang karunungan. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ay hindi po laging basta buka ng bibig. Yun nga po din yung nabanggit natin sa magkakakonekta po siya no, sa previous verse. Ito po ay alam niyo po yung meek, humble. Humble ka. 'Di ba? Hayaan mong isipin nila na nasa isang room, hayaan mong isipin nila na namangmang ka, 'di ba? Wag kang kasi ang tao po na parang lata na walang laman, maingay, walang laman eh. Ikaw hayaan mo. Magpakumbaba ka, huwag ka agad buka ng bibig, huwag ka agad makisama sa kanila. Hayaan mong isipin nila na hindi ka marunong. Pero pag binigyan ka na ng pagkakataon ng Diyos, na ipahayag ang kanyang karunungan, ang kanyang salita, dun ka na. Diba? Hayaan mong Holy Spirit. Kasi hindi tayo umaasa sa sarili nating karunungan. Hindi po talaga. Kasi pag tayo lamang ay bumase at sumandig sa ating understanding, own understanding at sariling karunungan, magiging isa po tayong hangal. Kahangalan po kamangmangan po ang karunungan natin. Pero pag hinayaan mo, diba? Ang Diyos, binigyan kanya ng pagkakataon, sige, i-share mo ang aking salita. Doon ka na pong magsalita. Yan. Ang sabi nga din po dito, no? Ang taong hangal, inilalantad ang kanyang kahangalan. Yan po yun. Kasi wala po siyang pagpipigil. Wala siyang self-control. Diba? Kung ano lang yung alam niya na tama, na natutunan lamang niya sa katuruan dito sa mundo, na nakapapahamak naman ng tao. Pero dahil hindi niya yun alam, dahil siya pa rin po ay bulag. 'Di ba? Hindi niya yun alam na napapahamak niya na pala yung mga sinasabihan niya nun. Di po ba mga kapatid? So, ang importante po dito lagi, 'di ba? Maging meek tayo, humble, self-control. Huwag tayong tumulad sa mga hangal na tao na puro buga agad ng bibig, puro pagsasalita ng hindi mo na iniisip. Diba kung ito ba ay tama o mali. Verse 17, ang masamang sugo ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang mapagkakatiwalaang sugo ay nagpapabuti ng ugnayan. Amen. So sabi daw po dito, no, yung masamang sugo lumilikha ng kaguluhan. Sabi nga po ng Panginoon, no, blessed are those who are the peacemaker. Tagapagpalaganap ng kapayapaan at hindi yung tinutukoy dito na lumilikha pa, siya pa mismo nagpapasimula ng kaguluhan o dibisyon. Di po ba? Dapat po, di ba peacemaker po tayo? Basahin po natin yan. Nasaan ba yan? Nasa Beatitude po yan, no? Sabi po dito. Ayan, ang sabi po dito, blessed are the peacemakers for they shall be called children of God. Isa po yan din na matatagpuan din sa 1 John chapter 3 kung di ako nagkakamali, yung wisdom from above. Tama po ba? Chapter 3 po ba yon? Na isa po dun ay peacemaker ka. Maibigin at tagapagpalaganap ng kapayapaan. Kasi yan po ay bunga ng banal na espiritu. Kapayapaan. Pero kung katulad ka ng taong ito na lumilikha ng kaguluhan, diba? Naglilikha, nagpaplano ng mga kasamaan. Diba? Yan ay hindi galing sa Diyos. Yan ay galing kay Satan. Diba? Pero yung mapagkakatiwala ang sugo, nagpapabuti ng ugnayan. Yun nga po, peacemaker po siya. Pinapabuti niya po ang relasyon ng bawat isa sa pamamagitan ng kaayusan, order, and peace and love. Yan po ang pinapamuhay kung ikaw ay may karunungan na galing sa Diyos. Diba? Ikaw ay maibigin sa kapayapaan. Verse 18, ang taong ayaw tumanggap. Brother Daniel, okay ka na po? Yes po. Hello po. Yan. Verse ano na po tayo? Sige Verse po, 18 na tatapos po. mo na 18.
Yes, 18 na po. Yan. Sige, tapos mo na 18 natin. Sige po. Verse 18, ang taong ayaw tumanggap ng pangaral ay daranas ng kahirapan at kahihiyan. Ngunit ang tumatanggap nito ay pararangalan. Amen. So dito po mga kapatid, no? Katulad nga din po ito, yung mga taong ayaw tumanggap ng pangaral, yung mga fools, mga mangmang. Fools despise wisdom po talaga. Talagang yan po ang kanilang, yan ang kanilang katangian. Kasi nga po sila ay ma-pride. Sila ay matigas na ang puso sa pangaral ng taong karunungan na galing sa Diyos. 'Di ba? Ang dulot po niyan sa kanila, itong mga taong ayaw tumanggap ng instruksyon ng karunungan na galing sa Diyos ng pagtatama sa buhay ay kahirapan at kahihiyan, distraction, kamatayan. Espiritual at eternal kung hindi po sila magbabago at magigising mula sa kanilang kamangmangan, mula sa kanilang mga pagmamataas, mula sa kanilang pride or ego na pinapairal. Diba? Pero pag ikaw ay taong maibigin diyan sa pagtatama sa'yo, diba? We love to be rebuked. Kasi po rebuking is love. Malalaman mo yan na yung kapatid mo na tinatama ka lamang kasi gusto niya na huwag kang mapahamak sa huli. Kaya ang sinasabi niya, kapatid, mali po yung ating nagawa. Tayo po ay magsisi kasi ang sabi po ng Diyos, diba? Sisharean mo siya ng ng salita ng Diyos na ukol dun sa kanyang nagawang mali para siya ay malinawan. Diba? Pero kung taong matigas siya ay siya'y ma-pride, ayan po ay hindi galing sa Diyos. Diba? Ang Diyos, ang Panginoong Diyos ang gusto tayo ay mapagpakumbaba. Tayo ay iniisip po natin, diba? Ang Diyos nga po na nagkatawang tao, hindi po siya, alam niyo po yun, Diyos na dapat po pinagsisilbahan, hindi eh. Siya'y nagkatawang tao upang magsilbi din po. Maghugas ng paa ng kanyang mga disipulo, which is ginagawa din po natin. Diba? Buong pagpapakumbaba na naglilingkod tayo sa ating kapwa. Diba? Nire-rebuke, tinatama po natin, sinesharean po natin ang salita ng Diyos upang sila ay huwag mapahamak, pinapangaralan po natin sila, diba? So, ang sabi po dito, diba, pagka ikaw tumatanggap ng pagtatama, ikaw ay pararangalan ng Diyos kasi ikaw ay lumalakad sa righteousness. Kasi nga, tumanggap ka ng pagtatama galing sa salita ng Diyos. So, yun lamang po, no, Brother Daniel, proceed ka na po sa 19. Brother Daniel? Nga daw po, no, talagang, nga po, disgrace into the destruction. And yun nga daw, yung sinabi nga po ni Ate Lynn kanina, na yun po na wala po kasi ako kanina, hindi ko na masyado narinig yung iba. Sensya na po. Pero yun po mga kapatid, yung honored and the proof of honored nga po, diba? Sinabi po dito na talagang, ayun nga, disgrace come to who ignores instruction. Yung mga hindi nga daw po gumagawa ng mga ng mga instruction or sumusunod nga po sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kung iaano po natin ito sa atin mga kapatid. So, yun po, praise God. Magpapatuloy na po tayo sa verse 19 mga kapatid. A desire fulfilled is sweet to the soul, but to turn away from evil is an abomination to fools. Verse 19, ang pangarap na natupad ay nagdudulot ng ligaya. Subalit ang taong hangal ay hindi tumitigil sa paggawa ng masama. Sabi po dito, no, mga kapatid, ang pangarap na natupad ay nagdudulot ng ligaya. Subalit ang taong hangal ay hindi tumitigil sa paggawa ng masama. Alam niyo po mga kapatid, na ang tao po talaga, sabi nga po ng Diyos, no, sa Genesis pa lamang po, the thoughts of their hearts is continuing on sinning. Talagang evil. Kasi yan po ay nagmula pa lamang kay Adam and Eve. Nung simula po na sila nagkasala, nung kinain nila yung fruit of knowledge of the truth and evil, di ba mga kapatid? So, nung kinain po nila yun, nabalutan po ang kanilang puso ng kasamaan. Yes, slave sa kasalanan. Namatay po spiritually. Naging alipin sa kasalanan. So, lagi na lamang po ang tao is continuing na
umisip ng kasamaan, na gumawa ng kasamaan. Yan po yung naging nature ng tao. Kaya nga po, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ay ito po yung bit-bit, yung bagong, di ba, nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng ating mga kasalanan, ang kanyang dugo ang naglinis sa ating mga kasalanan, na nagbibigay po ngayon ng pagkakataon na tayo ay ma-reconcile na. May mediator na po tayo. Diba? Para mahugasan yung kasamaan ng ating puso, ng ating isip. Mahugasan po yan at tayo po ay kanyang maitama, kanyang maibago. At lumakad po tayo sa kanyang righteousness. Siya po iyon. Siya na po iyong nasa atin. Diba? Para tumigil na, diba? Para matigil na po yung paggawa natin ng kasamaan. Kailangan po yung ating banal na Diyos ay magduwel po sa atin. Kabanalan. Yan na po yung kalooban niya. Tayo'y kanyang mapabanal. Bago sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. No? Ayan po yun. Sasabi po dito, kapag ang lagi mong, verse 20, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kapag hangal ang lagi mong kasama ay mapapahamak ka. Amen. Sabi nga po ng mga kapatid, bad company ruins good moral. So kung ikaw sinurround mo ang sarili mo sa mga taong hangal o yung mga tao na sinusunod lamang ang kanilang sinful nature paggawa ng kasalanan, in short, hindi pa sila na born again in spirit of God, huwag kang sasama dyan. Kasi magiging ganyan ka, makukurap yung good moral mo, yung mabuti mong pag-uugali. Diba? Parang bulok na prutas, itabi mo, sa iba pang mga hindi bulok, mabubulok din. So, tayo po, isurround mo yung sarili mo sa mga katulad nito. Nakikipag-fellowship ka dun sa mga talagang eager, yung may willingness, yung uhaw, yung gutom sa salita ng Diyos. Hindi tumitigil. Diba? Hanggat hindi napapalaganap ang katotohanan sa salita, ang kalooban ng salita ng Diyos. Nagpapalakasan, nagpapatatagan habang hindi pa bumabalik ang Diyos. Yes, lumayo po sa lahat ng klase ng ungodliness. Yan nga po, Titus, nasa Titus po yan, na ang grasya, ang biyaya ng Diyos ay upang tayo'y talikuran na ang lahat ng hindi niya kinalulugod sa atin. Ungodliness, unrighteousness, and live upright living. Yung tama na po sa paningin ng Diyos. Diba? Pero kapag lagi ka pa dyan sa mga kaibigan mo, mga barkada mong bad influence, sa paggawa ng kasalanan, nandyan ka pa rin sa ganyang company, ay mapapahamak ka, kapatid, kasama nila. Diba? Pero kung sumama ka nga po sa mga marurunong, iron sharpens iron. Diba? Masasharpen ka ng mga godly people. Magiging godly ka din. Kasi yan yung lagi mong kasakasama sa pang-araw-araw. Yan ang gusto ng Panginoon na makasama mo sa journey mo, sa walk mo sa Kanya. Diba? So sabi po dito, verse 21, ang kapahamakan ay darating sa mga makasalanan saan man sila magpunta. Ngunit ang mga matuwid ay gagantimpalaan ng mabubuting bagay. Amen. So sabi po dito, no, sa mga makasalanan po at mga nananatiling makasalanan, nananatili na sinusunod yung kanilang sinful nature, makasalanang pagkatao. Kapahamakan lamang ang bitbit ang idudulot sa kanila. Diba? San man po sila magpunta. Kasi hindi po yan ang kalooban ng Panginoon na manatili po tayong sinner. Kaya nga po, ginagawa niya po tayong saint. Diba? Tayo'y sinner. Pero ang sabi ng Panginoon, nabanggit po natin yan sa podcast, ang kalooban niya ay maging righteousness niya tayo. Righteousness of God. Maging righteous tayo. Sa Kanya, siya po iyong righteous na nasa atin. Kaya po tayo ngayon ay we are being justified and tayo'y righteous kasi lumalakad tayo sa righteousness ng Panginoon. Yan po ang Kanyang anak. Nagpa-practice ng righteousness at hindi nananatili sa pagiging makasalanan or sinner. Nagiging saint. Diba? Napapabanal niya ang ating pamumuhay. Kaya ang sabi po dito, kung sino yung lumalakad ng matuwid, kung sino yung kanyang anak, di ba, children of God, lumalakad sa righteousness ng Panginoon, ay gagantimpalaan ng mabubuting bagay, hindi lamang po dito sa lupa, maging sa langit.
may gantimpala po na nakaabang, which is yan po, no? Doon pa lamang sa eternal life with the Lord Jesus Christ. Yan na po ay ating reward. What more pa po yung mga napakarami pa pong nakaabang sa atin na hinanda po ng Diyos. Na hindi po batid even ng mga apostol kung ano po yan, no? Kung ano yung mga rewards, kung ano pa yung mga iba pang rewards na hinanda ng Diyos. 'Di ba? Parang yung yung parang doon sa prodigal son, yung tatay, na nung bumalik yung kanyang prodigal son ay apakadami niya pong binigay ng mga rewards, no? Hindi niya po, inakap niya po yung kanyang anak, yung kanyang makasalanang anak na nagsisi, 'di ba? Yung umamin sa kanyang mga ginawang pagkakamali. Yes, Jesus is our reward. Amen. Yung ginakap niya yung kanyang anak eh. Hindi niya sinisi, hindi niya kinondem, hindi niya sinumbatan. Bagkus kanyang ginakap at pinuspos niya ng mga rewards. 'Di ba? Ganyan po ang ama natin na nasa langit. Kahit may isa lamang pong na makasalanan na mapagbalik loob natin sa Diyos, which is ginagawa po natin sa araw-araw po nating pagsusoul win sa ating mga live sa fellowship na po ito, hindi lang para sa ating yung mga luma, kundi para sa mga bago. 'Di ba? Napapag-repent, 'di ba? Sila'y nagre-repent kasi narinig nila yung salita ng Diyos. Na panumbalik natin sila sa Diyos. Nagkaroon sila ng 'di ba? Ng pananampalataya at personal seeking sa kaharian ng Diyos. Tuwang-tuwa na po ang mga anghel sa langit. Tuwang-tuwa po ang Diyos. 'Di ba, mga kapatid? So sabi po dito verse 22, malapit na po tayo matapos, ang kayamanan ng mabuting tao ay mamanahin ng kanyang mga apo. Ngunit ang kayamanan ng makasalanan ay mapupunta sa matutuwid. Amen. Ayan po yun, mga kapatid. Na ang kayamanan ng isang mabuting tao, alam naman po natin, mga kapatid, kapag tayo nasa Panginoon na tayo, nandito na tayo sa kanyang kaharian, ang kayamanan na po natin hindi na physical eh. Talagang ang pinupundar, ang tinatanim na po natin ay kayamanan sa langit. Mga spiritual blessings na po talaga. Yan na po. Diyan na po tayo after, hindi na po sa mga material na bagay. At yan po, brother? Signal ni Bro Daniel, okay na daw. Ay, okay na. Sige, tapusin ko lang tong verse 22, mga kapatid. So, 'di ba? Ang sabi nga po sa Ecclesiastes na topic po natin yan, buong libro po ng mga ngaral po ng Ecclesiastes. Ang sabi po doon ay ang mabuting pamana natin sa ating mga anak or apo ay karunungan. Imbis na pera. Diba, mga kapatid? Kasi kung karunungan na galing sa Diyos, salita ng Diyos yung lagi mong ini-impart sa kanila hanggang po sa kanilang kaduluduluan ng kanilang buhay, hanggang sila'y matanda na po, bit po nila yan. Diba? Hindi po yan mawawala. Kung kanilang po yun ay sinunod at talagang iningatan, treasure po nila sa kanilang puso yung salita ng Diyos at pinamuhay. Ngunit kapag pera, physical, ang pinamana mo sa iyong anak or apo, mawawala. Diba? Paano, sabi nga po doon ni King Solomon, paano kung ikaw ay naghirap sa buhay mo, ang dami mong pinundar, tapos nung ikay namatay, napamana mo sa anak mo, hindi marunong mag-manage nung iyong pinaghirapan, edi nawaldas lang, nawalang kabuluhan lamang yung paghihirap mo. Pero kung karunungan ang inimpart mo dyan, diba, karunungan na galing sa Diyos, panghabang buhay, eternal, madadala niya hanggang sa kabilang buhay. 'Di ba, mga kapatid? So sabi po diyan, no, ang kayamanan ng makasalanan ay mapupunta sa matutuwid. Yan nga po 'yun. Ang sabi nga po, 'di ba, na ano din po natin 'yun, no, nung tayo nag-topic sa Ecclesiastes, kundi ako nagkakamali ang reference natin dito din sa Proverbs, na tinatawanan lamang po ng Diyos yung mga masasama. Yun ang po-prosper sa mga masasamang bagay. Kasi nakahanda na yung kahatulan nila. At sila po ay nagpupundar, sila ay naghihirap. Ang gagawin lamang po ng Diyos dyan, yung mga pinaghihirapan nila sa mga, di ba, yung mga masasamang tao, ay mapupunta po yan sa mga matutuwid. Maitutulong sa mga matutuwid. Di ba, mga kapatid? So, yan po ang sinasabi ng Panginoon, na pinapantay niya po talaga. Huwag po kayong maiinggit dun sa mga nagpo-prosper na mga galing sa mga masasamang bagay. Kasi nakahanda ng kahatulan yan, hindi niya yan mapapakinabangan sa huli. Mapupunta lamang po yan doon sa mga matutuwid. Di po ba? Para sila'y matulungan. Di ba? Na mapalagana pa ang kabutihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Di ba? Mapuspos pa ang lahat sa pamamagitan na yun na binigay ng Diyos.
'di ba, dun sa kayamanan, magmula dun sa makasalanan, napunta po ngayon dun sa matutuwid para magamit po sa kanyang kaharian. Yun lamang po mga kapatid. Brother Daniel, punta ka na po sa verse 23 po. Amen. Gagamitin ni God kahit ang evil para sa ikabubuti natin. Amen. Yun po. Praise God. Ito, okay na po. Verse Saan 23 siya na, nawala brother. po yung signal ko kanina. Okay na po ba yung signal? Yes po. Yun, praise God. So, yun nga po no, mga kapatid. And dagdag ko rin po sa sinabi po rin po dito na naging revelation po sa akin yun lang. Na yun nga po, yung para naging representation po dito ng a good man leaves an inheritance to his children's. So, bali ang naging ano po sa akin dito is yun nga daw po, no, parang ang Panginoon na iniwanan niya po tayo ng kayamanan. Yung kayamanan na karunungan, katotohanan, na siya pong ibabatid natin sa ating mga, yun nga po, yung sinishare natin sa ating mga mga pamilya, na siya pong iniwan sa atin ng Panginoon. Yung naging representation po dito ng Panginoon, a good man. Siya po yung good man. And siya po yung, yun nga, yung nag-iwan nga po ng mga good inheritance on his children. So, yun nga po yun, no? Na siya po yung nag-iwan ng mga rewards or yung mga, yun nga po, yung mga kayamanang sabihin na po natin na kaalaman, na siya pong nagbibigay ng buhay or magbibigay po ng buhay sa mga, yun din po, sa kanyang mga binabahagian, lalong-lalo na nga po sa kanyang mga anak or sa pamilya, na siya pong, ito rin po is magiging dadalhin din po ng mga binigyan niya or siniran niya po ng ang salita ng Panginoon. Ito rin po ay kakalakip nila and madadala din po nila and isi-share din po nila sa magiging susunod na generation. And yun nga po yung inaano sa akin dito na yun nga po yung sinasabi rito ng Panginoon na hindi po dapat talaga tayo mag-ano pa ng mga bagay na yan dahil ang maiiwan po natin na isang bagay na hindi po mawawala lalo na po sa atin is ang karunungan na nagmumula sa Panginoon, which is His Word. Lahat po ng kanyang salita na siya pong magbibigay buhay at magdadala po sa atin sa buhay na walang hanggan. So, yun lamang po. Magpapatuloy na po tayo sa verse 23 na po, Ate Lynn, no? Yes po. 23. The fallow ground of the poor would yield much food, but it is swept away through injustice. Umani man ng sagana ang lupain ng mahihirap, hindi rin sila makikinabang dito dahil sa hindi makatuwirang patakaran ng iba. So, yung iaano po natin dito na sa ating generation ngayon na yung mga mahihirap po na magsasaka ay hindi nga po nila nalilikom ng maayos. Yung kanilang mga, alam niyo po yun, yung kanilang mga inaani, hindi nila papakinabangan ng maayos. Katulad na nga po niyan kapag dinadala na po sa market, is gano'n na lamang po kaliit yung inaano sa kanila ng government. Na talagang wala pong justice. Kaya nga po, di ba, kung mapapansin natin na ang dami-daming magsasaka ngayon, or may na mga magsasaka na talagang grabe sila mag-ano na bakit ganito, ganyan. Yung ginagawa ng gobyerno sa kanila na talagang walang justice. Na talagang alam nyo po yun, talaga puro kasakiman na ang liit-liit lamang po ng kinikita nila sa bawat araw. Talagang alam nyo po yun, talagang wala na silang halos na isa sa pamuhay na talagang buhay na lang rin po talaga nila is ayun. Kaya po, grabe no, talagang kahit po ganun na lang yung kagandahan ng kanilang mga ani, hindi rin po nila napapakinabangan dahil nga po sa injustice or walang Jesus mighty name I rebuke the internet interruption. Lord protect me. Guard me, Lord. Na talagang wala nga daw pong napapakinabangan nga po itong mga magsasaka nga po or yung mga tao nga po ito sa kanilang mga inaani, mga kapatid. Kaya po, iaano po natin talagang sobrang ano po, no? Talagang grabe. Kung iaano rin po natin sa atin na talagang grabe po kung
Ganun na lamang tayo iano ng mga tao. Talagang grabe yung naging ano natin. Pero sa gawa nga po ng sistema ng mundo na talagang walang justice, is hindi po nabibigyan ng maayos na ano po tong ating mga magsasaka. And tayo rin po also na mga and tayo rin po to, no, na parang na tayo po na nagbabahagi ng salita ng Panginoon is hindi po nabibigyan ng kahalagahan. And yun nga po, no, walang justice. Walang justice. Kumbaga, injustice po yung nagagawa nila sa atin. Sino-persecute tayo. And yun nga po, parang masama pa po yung tingin nila sa atin sa pagbabahagi po ng katotohanan. Lalong-lalo na po sa salita po ng Panginoon. Kaya po, grabe po talaga ang mundo. Dahil wala po talaga tayong makukuha ditong justice, mga kapatid. Ang tunay na justice po ay makukuha lamang natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa Kanya lamang po natin makukuha iyon. Kung ano man po yung naging kasaganahan po ng mga ani or kung ano po sa atin, yung sa atin nga pong pagbabahagi nga ng salita ng Panginoon, kundi man po ito nabibigyan ng justice or napapahalagahan, ito naman po ay nakikita ng ating Diyos sa Diyos, ang Diyos ang masalangit, na siya pong talagang kitang-kita niya yung paghihirap nga po natin na sa pagbibigay nga po ng, alam niyo po yun, pagbibigay ng ilaw, katotohanan sa kadiliman nga po na nangyayari sa mundong ito, mga kapatid. Kaya po, yun po yung pinababatid sa atin dito ng ating Panginoon, mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo dito po sa verse 24. Whoever spares the rod his son, the rod hates his son. But he who loves him is diligent to discipline him. Ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Ayan, pagpatuloy natin mga kapatid. Brother Daniel, nandiyan ka na po. Ay, pagpatuloy po natin. So, ang sabi po dito mga kapatid, no, ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. So, ang pinapahiwatig po ng Panginoon dito na kung yung ating mga earthly parents nga po or earthly father natin ay dinidisiplina po tayo base lamang doon sa pagtatama na alam po nila. Ngunit what more pa ang ating Ama na nasa langit? Na talagang nagdidisiplina po sa atin, nagtatama, nagbibigay ng direksyon, ng instruction sa atin, sa ating mga maling ginagawa na dapat ito ay ating iwasan or tanggihan na. Huwag na pong gawin. Dinidisiplina po tayo sa ating mga pagkakamali. Yan po, 'di ba, ang isang magulang. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Diba? Ganyan po yun eh. Sa ating mga earthly parents, mga kapatid, na gumagabay po sa atin, diba? Sa pang-araw-araw ng ating buhay, sila po ay kung, diba? Kapag kunwari about sa tawag dito, pag may nagawang mali or nasabing mali, itatama ka ng magulang mo. Mali yun yung sinabi mo, ganto ganyan. Diba? So, what more pa po